Sama-sama po tayong dumalangin mga kapatid. Hallelujah, mga nakikinig sa oras na ito at maging sa That's mga right. nanonood. Purihin po ang ating dakilang Diyos, Amang Banal, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami, Panginoon, muli ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magbabahagi ng iyong banal na salita. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, maging ang radio station na patuloy mong ginagamit, Panginoon, ay patuloy mong i-bless, Panginoon, na maraming mga kaluluwa ang makapakinig, maabot, hallelujah, maabot ng iyong salita, Panginoon, sa pamagitan ng himpilang ito, O Diyos, sa pamagitan ng online, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa malayo, Panginoon, hallelujah, na hindi din nakakapag-fellowship, O God. Dalangin namin na i-bless mo maging ang kanilang buong sambayan, Panginoon. Maging sa mga dumaranas ng karamdaman, nawa ang salitang ito, Panginoon, ang iyong salita ay magsilbing paalala sa kanila, Panginoon, na patuloy na lumapit sa iyo sapagkat ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba. Kulang po ang aming buhay kung wala ka, Panginoon. Glory, Sa oras na glory. ito, Panginoon, i-bless mo lahat, O Diyos. Praise God, praise Lahat God. ng mga nakakapakinig sa oras na ito. Maraming salamat. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at parangal. In the name of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Muli po, sa pagkakataong ito, tayo po ay muling magpapailan lang, no? Yes. At sa oras na ito, mga kapatid, kung maalala nyo, yung last topic natin nung Friday ay may pamagat po yung standing before God. Standing before God. Praise the Lord. But this time, amen. Dahil po yung napapanahon, minsan po nakakadarama tayo ng ganitong bagay, yung tinatawag na minsan parang malayo sa atin ang Diyos. Minsan para bagang ang ating mga hinaing at dalangin ay para hindi po siya tumutugon sa atin. Praise the Lord. Kaya nga sa ating topic ngayon ay may pamagat ito, beloved, na when God seems distant. Na kung ating uunawain ang sinasabi po ng ating referensya, praise the Lord, hallelujah, glory, na ang Diyos minsan nakakaramdam tayo na para bagas siyang malayo sa ating puso, sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ngunit ibig sabihin nito ay tuluyan na po tayong iniwan. Tuluyan na tayong, praise God. Sabi nga po ay, hallelujah, nilayuan, ika nga. So, sa puntong ito, nais ko po kayo muling ihatid sa isang talata na kung saan nagwiwika at nagsasabi dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, ang kabanatang 41, talata pong 10. Praise the Lord. From the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Praise God. Pakibasa, kapatid, ang nabanggit pong mga talata. Praise Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa aklat po ni Propeta Isaiah, kabanata 41, ang talata po 10. the Lord. Sige po. Sabi po dito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, That's right. sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Praise God. So tama po ang sinabi ni Prophet Isaiah, no? Na sabi niya, fear not, for I am with you. Be not dismayed. Oh, hallelujah. So yun po yung paalala sa atin, no? Isang talata na malinaw po na nagwika at nagsasabi na huwag po tayong mahintakutan, huwag po tayong matakot, for I am with you. Kasama po natin siya. Be not dismayed, ika nga. Praise God. Batid natin ang Diyos minsan, praise the Lord, ay nadarama natin na parang malayo sa kanyang mga tao. Ngunit tayo bilang mga anak, hallelujah, kailangang ilagak natin sa kanya, kapatid, Brother Chan, ang tiwala. Amen. Praise God. Tiwala, amen, at mga pag-asa.
Sa puntong ito, amen, anuman po ang mga circumstances, praise God, sa ating buhay, no? Lagi natin pong tatandaan, praise the Lord. Amen, na alam naman natin na ang ating Diyos ay totoo. Tunay, tapat at totoo ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah, anuman po ang ating nadama sa ating buhay, praise God. May kalungkutan, sabi nga po, man o kagalakan. Tatandaan po natin sabi nga tayo man nakakaranas ng tinatawag ng kasipayuan, nakakaranas din tayo minsan ng kalungkutan, minsan nakakaranas tayo, praise God, ng tinatawag na kalumbayan, ika nga. Siyempre, di natin maiwasan ang mga bagay na yan, lalo na nga po, praise God, na until now, nananatili po sa katanungan ng bawat tao, yung tinatawag na praise God na dumarating sa atin na isama na natin yung salitang catastrophe. Kasi ang salitang ito kasama doon po yung tinatawag na mga wrath of God or salot, amen, mga kalamidad. Ayan po yan Kaya sa puntong ito, nararamdaman natin na para bagang wala nang katapusan yung ating pong praise God na daramang sabi nga walang pag-asa o hopeless lagi ba. Balamat tumatatag tayo dahil marami tayong nakikinita na ibang bagay na nagpapasya naman sa ating mga mata. At hindi lamang sa ating mga mata, maging sa physical natin, nadarama natin ito. Dahil nga po, amen, sa panlupang, amen, hallelujah, na nagbibigay sa atin ito ng, sabi nga po, yung kunting kasiyahan para makaligtaan, malimutan, pansamandali yung mga bagay na gumugulo o sa ating isipan. Lalo na nga po, yung nababalitaan natin na iba't ibang mga pananaw ng tao, iba't ibang mga nakikinig natin, hallelujah, tungkol po sa ginagawa po ng kaaway ng Diyos, ang mga lingkod ng Panginoon, at sa mga anak ng Diyos na kung saan, hallelujah, walang kakayanan, labanan ang nagaganap sa ating buhay, especially po Amen. sa mga kapagsubukan. Yes. Kapag subukan, nakala natin, pinabayaan ka ng Diyos. Kapag subukan, nakala natin na hindi ka na mahal ng ating dakila at mahal na Panginoon. Amen? At hindi Amen. lamang yan, karamdaman dumarating sa atin. Praise the Lord. Na para bagang kung may Diyos ka, bakit hindi ka gumagaling at hindi ka lumalakas at nanatili ka pa rin sa ganyang kalagayan? Yung po mga katanungan na para bagang pinabayaan ka na. Minsan hindi lamang sa physical, maging sa ating financial. Hallelujah, na yan po lagi ang mga question, mga katanungan na walang katapusan, praise God, hallelujah, na nasaan ang Diyos na yung pinaglilingkuran, nasaan ang sinasabi mong Diyos na magpo-provide ng your needs, ang Diyos na magpapala sa iyo, ang Diyos na nagsusupply ng iyong lahat ng mga pangangailangan. Kapatid, beloved, amen, yan po ang isang bagay na binigyan natin ng diin ng pansin ngayon. Kaya po yung topic natin ang tanong ay, will God seems distant? Ibig sabihin, kailan nga ba ang Diyos, praise God, naging malayo sa atin? Ito na nga po ang tanong. Kailan? At nararamdaman natin ito. Ano man ating pagsisikap, pagpupunyagi, patuloy nating, hallelujah, ginagawa ang lahat. May sa kataparan lamang, amen, matugunan lamang ating mga pangailangan, praise God, financially, minsan sa ating mga physical, amen, praise God, at higit sa lahat, yung pong tinatawag na emotional, na lalong nagpapaigting sa ating mga buhay, praise the Lord, sa ating physical, na para bagang wala na ba itong katapusan? Hanggang kailan ba tayo laging ganito? Na parang laging may kinahihintakutan, laging may pinangangambahan, na para bagang wala ka ng tinatawag na kalayaan, ika nga, at ikinulong ka na sa isang hawla para hindi ka na nga dyan makaalis at namahid sa puso mo ang tinatawag na takot, kapatid. So yun po ang gusto natin pong bigyan ngayon ng mahalagang, amen, sabi nga, katugunan at kasagutan. Mga kapatid, amen. Sabi ko nga po, may kalungkutan man o may kagalakan, praise God, kailangan pa rin natin, kapatid, amen, praise God, ang tinatawag, hallelujah, siyang kaluwalhatiin o bigyan ng kaluguran. Amen? Bigyan siya ng, praise God, ng,
hallelujah, pagpapasalamat, pagpupugay. Kung sa bagay, kapatid, praise the Lord, napakadaling sambahin ng tao ang Diyos. Simple, napakadali. Sabi nga po, kung mayroon kang ginawang dakilang bagay, praise God sa atin, praise God, ang Diyos ay malulugod. Tama? Amen? Amen. Sabi nga po, kung sa bagay, napakadaling sambahin. Napakadaling gawin at ganapin. Praise God. Hallelujah. When He was provide, praise God. Ano po yung sinasabi dito, kapatid, na kung siya po ay nag-provide ng mga bagay na foods, nag-provide siya ng tinatawag na mga garments, hallelujah, o kagalingan, amen, unhappy situation, ay glory. Ngunit, kung ang mga circumstansyang ito ay laging ganon, marahil po hindi natin magagawa na siya bigyan ng kaluguran at bigyan ng mataas na parangal at pagsamba at pagpupugay at pasasalamat. Amen. Kaya po sa ating pong dinidiscuss ngayong gabi, amen, na yan po ang tinatawag, kapatid, amen, praise God, na hallelujah, huwag po nating hayaan na manatili at mamay sa ating puso na para bagang sa isip natin, nasaan ka na, Panginoon? Bakit hindi mo na ako, amen, man lang, praise the Lord, binibless o pinagpapala, o ako man po ay binibigyan mo ng tinatawag na, praise the Lord, hallelujah, nang ma-inspired o lumakas o tumatag ang aking pananaw, pamumuhay, praise God, sa buhay na to. So, ito po ang gusto ko pong ilinaw, na sabi nga po, hallelujah, ito yung happy situation natin kung dumarating yan. Ngunit kung wala, hindi natin magawa, kapatid. Praise the Lord. So, beloved, amen, kapag dumarating ang ganitong bagay sa ating mga buhay, hallelujah, na minsan pakiramdam natin, praise the Lord, ay milya-milya na. Brother John, praise God, ang layo sa atin ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen. Praise O God. million miles away, sa tingin ko, talagang napakahirap. Amen. Tanda natin, friends. Tanda natin ito. Hallelujah. Ang pinakamalalim na level, praise the Lord, ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Kahit na tayo pa ay napakaraming tinatawag na pain or bitter o pait sa buhay, tatanda po natin. Sabi nga po, kapatid, in spite of pain, hallelujah, pasalamatan pa rin natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa Hallelujah. puntong ito, sa ganitong bagay, kahit po tayo po ay nakakaranas ng kahintatakutan o anumang bagay na banta ng kaaway, pasalamatan pa rin natin ang Diyos sapagat yun lamang pantangin nating paraan para babigyan natin, praise the Lord pa rin, hallelujah, ng tinatawag, beloved, praise God, na ang Diyos mapaluguran. At sa ganung bagay, mararamdaman mo rin at ito ibabalik din sa iyo ng Diyos. Magkakaroon ka ng tinatawag muli, unti-unti itong marirestored sa puso mo. Tunay nga pala, may Diyos akong pinaglilingkuran. Amen. Amen. Praise God. Amen. So yun po ang dapat nating ganapin at gawin. Praise the Lord. Sapagkat nawawala na po sa atin yung tiwala o trust o confidence na may Diyos naman pala na nagsabi sa atin ito. Kapatid, minamahal, gawin natin ito. Praise God, na may pananalig at may pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Praise be the name of the Lord. Oh, hallelujah. Kasi pasalamatan natin siya, amen, during trial. Kaya ba natin ito, Brother John? Pasalamatan natin siya during trial. Praise the Amen. Lord. Amen. Magtiwala sa Kanya. Amen. Kapag tayo po ay tinitempt o tinutukso. Hallelujah. At patuloy, mahalin pa rin siya. Gawin pa rin natin ang paglingkuran siya. Gawin pa rin natin siyang ibigin, mahalin, praise God. Yung tinatawag nating adoration, praise the Lord, when it seems distant. Praise the Lord. Alam mo, friends, praise God, hallelujah, ito ang tamang paraan na dapat na gawin, amen, praise God, dahil ito ang kalooban ng ating Diyos. Praise the Lord, amen. So sa binasa natin, Isaiah 41:10, sinabi niya, fear not, for I am with you. Be not dismayed. Amen. Yung salita pong, for I am your God, I will strengthen you.
I will help you, I will uphold you with righteous right hand. Amen. So, ito po ang tanong, isang question. Sabi nga po, what to do when God seems distant? Yan. So, ano daw pong gagawin natin kapag minsan ang Diyos na parang malayo ito sa atin? No? Napakaganda pong maintindihan, malaman natin ang bagay nito, sapagkat ito po ang pangyayari at nagaganap sa maraming mga believers ngayon na para ba sinasabi, nasaan na kaya ang ating Panginoon? Nasaan na kaya ang ating Diyos na pinaglilingkuran? At minsan may accusation pa yan, at minsan pa may mga magpa-persecute pa sa iyo. O nasaan ang Diyos na pinaglilingkuran at nangyayari na ito sa iyo na para bagang ayan ka na sa tinatawag na pinakaabang sitwasyon o kalagayan. Now, Amen. praise God, hallelujah. So, ang tanong, what to do when God seems distant? Ano ang sabi po sa aklat ng mga awit, mga kapatid? Mayroon po sinasabi doon sa aklat ng mga awit, yung tinatawag na praise God, hallelujah, yung tatlong bagay na ang si Haring David, amen, ay dumating sa kanya ang tinatawag na pag-falling down. Talaga nag-fall siya doon. Pero yun pa, mayroon tinatawag na into 3 stances ang sabi ng ating pong pinag-aaralan of 2 verse, amen, each. Sa dalawang bersikulo, mga kapatid, naroon yung tinatawag na mga tinatawag, praise God, na falls into 3 stanzas. Sinabi to, una, dito po sa aklat mo ng awit, kabanatang 13, hallelujah, naroon po ito, Psalms chapter 13 verse 1 and 2. Nais po natin iparinig ito, kapatid, brother Jan, at makita ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay at taga-panood ng ating pong espesyal na programa ngayong gabi bilang tinatawag natin Under Night Online Fellowship. Praise God. So pakibasa po ang Psalms chapter 13 verse 1 and 2. Praise the Lord. Sabi po sa aklat ng mga awit, kabanata 13, ang talata po ay 1 hanggang 2. That's right. Sabi po dito, hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Sabi po sa 2, hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? Praise God. So may problema po pala, no? May problema si Haring David sa mga panahong yun na parang pakiramdam niya talaga ang Diyos malayo sa kanya. Yun din po ang nadarama natin ngayon. Marami sa atin nagugulumihanan. Kaya nga po, ang pinakang major problem nga naman, hindi lang major problem, talagang problema. So the problem, amen, praise God. Amen, praise Kaya God. sabi sa awit, the Psalms falls into 3 stanzas. Sa 3 stanzas na to, amen, at daladalang bersikulo ng aklat ng awit sa kabanatang 13, binasa natin yung 1-2. Sa 1-2, masusumpungan natin doon yung big problem ni David. Praise God. Kaya naramdaman niya na parang malayo sa kanya ang ating Panginoon. Ang sabi nga po, beloved, praise the Lord, the problem, amen, God's distance in the face of the enemy. Nang ibig sabihin, maging si Haring David ay nakadama siya na para magang pinabayaan siya ng Diyos sapagkat ang kanyang kalaban o kaaway ay nananaig na sa kanya. Dati Amen. naman po, siya po ang nananaig laban sa kaaway. But sa mga dumating ang time, yung punto na kung sa naramdaman ni Haring David na ang kaaway ay nananaig na sa kanya. Praise God. Amen, So, amen. yun po, mga kapatid. So, sabi nga po, prominence, amen, resulted in a lot of, praise God, inner, hallelujah, inner turmoil for David. Naramdaman ito ni Haring David, mga kapatid. Oh, hallelujah. At ang naramdaman niyang yan ay kakaiba. So, sa patuloy nating pagbibigay linaw sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi rin po dito, mga kapatid, alam mo ba, kaibigan, na ito ang right time, tamang panahon, tamang paraan na dapat nating gawin dahil ito ang will ng ating Diyos
praise God, lalo't sa mga datihan ng mga believers, oh hallelujah, mga matured Christian na, nakakaranas pa rin sila tulad sa naramdaman ni Haring David, kapatid, na tunay po sa mga baguhan, ganun din itong mananampalataya, tulad nyo ngayon mga kapatid. So, praise God. How do you praise God sa ganitong sitwasyon? Paano mo napupuri ang Diyos sa ganitong pag-circumstansya at pagkakataon? When you don't understand, praise God, that's happening in your life. Amen. At hindi natin naintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Ay marami nga po, kahit matatalinong tayo, hindi naintindihan ang nangyayari. Laging katanungan, ano baga ang nangyayari na sa buhay nating ito? Wala na bang niyang katapusan ng mga kaganapang ito sa ating buhay? Lagi na lang bang ganun ang ating sitwasyon, ang ating pamumuhay? Makababalik pa ba tayo sa dati nating normal na pamumuhay? Yun po ang tanong eh. Praise the Lord. Yan ang nagtatanong yan. Mapipera, masasalapi. Mga sabihin na natin na nung araw malaya naman talaga at masayang-masaya sila. But this time, iba na po ang kanilang nadarama. Kaya yun ang tanong. Tanong na parang hindi masagot-sagot kung hindi ka nag-aaral o magbasa ng salita ng Panginoon. Pero pag nag-aral po tayo at patuloy po nating i-search ang salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu tutulungan kanya na ipaunawa sa iyo, amen, na dapat pa rin nating pasalamatan ang Panginoon at dapat pa rin nating bigyan ng mataas sa parangal ang babait na Diyos. Praise God. Ganun pa man, sabi nga po, hallelujah, ang pakiramdam mo parang malayo sa iyo ang Diyos. So, beloved, ito lang pang masasabi ko sa inyo mga minamahal. Ang tanong, how do you praise God when you don't understand that's happening in your life? Amen? Praise the Lord. Sabi nga po, paano nga naman natin, amen, praise the Lord, praise God, hallelujah, mapaparangalan, mapapapurihan ng Diyos samantalang di nga natin nauunawaan o naintindihan ang mga kaganapan, mga nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating bansa. Amen. Praise God. Halos kakaiba, paiba-iba. Halos hindi na natin maintindihan, maunawahan na gano'n na nga man talaga. At yan po ay pinangyari talaga sa mundo, kapatid, dahil yan po ang kalooban ng Diyos para ang tao tunay po na siya, wala silang ibang malalapitan kundi sa Kanya lamang, kapatid, na siya lamang makatutugon ng mga bagay nito, siya lamang makagaganap, makatutulong sa iyo kung dumarating sa iyo na para bagang malayo na sa iyo ang Kanyang hallelujah, ang Kanyang mga kamay para ikaw po ay hallelujah, akayin muli na ikaw ay malagay sa tinatawag niyang tamang kinilalagyan. Ibig sabihin, maiahon ka doon sa kinalulubluban mong sitwasyon. Praise the Lord. So, yan po ang ibig sabihin, no? So, sa pagpapatuloy, paano nga naman natin, amen, mapapanatili ang tinatawag na commitment natin sa Kanya kung ganito ang ating sitwasyon. Sa pagpapatuloy, alamin din natin muli yung sinasabi dito, hallelujah, na si Haring David, una, naranasan niya yung problema doon sa chapter 13 verse 1 and 2. Tama po? Amen, Problema. amen. Praise Now, God. dahil ito'y tatlo, mayroon pa siyang isang problema na hindi po masasabing problem sapagkat ito'y petisyon na. May petisyon po sa aklat po ng Psalms 13, talatang 3 at 4, kapatid. Psalms chapter 13 verse 3 and 4. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Sabi naman po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 13, That's right. talata po ay 3 hanggang 4. Amen. Sabi po dito, iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. Baka sabihin ng aking kaaway, ako'y nanaiglaban sa kaniya. Praise the Lord. Baka ang aking mga kaaway ay mga galak pagka ako'y nakilos. Okay, so beloved, yun po yung nakita natin, no? Sa Amen. petition. May petition pala. Tunay po ito, petition call to the Lord. Ang petition niya, tumawag pala sa Panginoon. O tama, di ba? No, naramdaman niya kasi na malayo, parang malayo sa kanya ang Diyos. So nagpetition siya at ang petition niya to call to the Lord. Amen. Hallelujah. Sa chapter 13 verse 3 and 4. Hallelujah. Amen, amen. Our prayer should be, amen, praise God, concern, but God's glory, not just for our happiness. Oh, hallelujah.
Tunay po ito, ano? We must seek God, amen, especially when He seems distant. Tama po. Kailangan pala natin, hallelujah, hanapin pa rin, lalo na kung nadarama mo na parang malayo sa iyo ang Diyos. Huwag mong abandonin Amen. lubusan ang Diyos nang hindi rin po tayo, hallelujah, kanyang i-abandon. Praise the Lord. So dito po natin mapapatunayan na sinabi dito yung prayer, yung mga panalangin. Amen? Praise God. Amen. Should be concerned for God's glory, not just for our happiness. So ibig sabihin, hindi lamang po sa katuwaan natin, kaligayahan natin, tayo po ay dudulog sa harapan ng Diyos, maging sa ganitong senaryo at ganitong sitwasyon, amen, hallelujah, tumawag tayo, dumalangin tayo, call to the Lord. Ito ang isang petisyon na kasama doon sa 3 stanza na binanggit natin, beloved, amen, hallelujah, na kung saan nadarama dito ni Haring David yung tinatawag sa aklat ng awit, mga kapatid, yung kanyang falls into 3 stanzas. Sa 3 stanzas, amen, of 2 verses each. Imagine, the problem, then the petition. Oh, hallelujah, Jesus o God. So, yan po ang isang bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa puntong ito. Samantalang, ang krisis sa buhay natin, tama po, no? Hallelujah, ay nagaganap at nangyayari na. At papaano mo laging, amen, may pupukos ang iyong mga mata kay Jesus. Amen? Hallelujah. Samantalang, hallelujah, ito'y punong-puno ng tinatawag na, mga kapatid, luha. Paano nga naman makapupukus ka sa ating Panginoon ang inyong mga mata punong-puno ng mga luha, mga kapatid? Kung atin pong sabi nga po, kung ating nanamnamin, amen, hallelujah, ang mga pangyayari at kaganapan sa buhay natin ngayon, mga kapatid, nasa critical. Tama ba, Brother Christian? Critical. Kaya sabi nga po, hindi ito labanan o battle na tinatawag na physikalan, but battle of spiritual. Amen? Praise the Lord. So ito na po yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya nga po sabi, glory. Hallelujah. Kung atin pong nalalaman at nanamnamin ang mga pangyayari at kaganapan sa ating buhay ngayon, amen, tunay po ito. Tayo po ay nasa tinatawag nga namang critical, beloved. At ang critical na yan, sa ating buhay, sitwasyon, amen. Miserable. Praise God. Miserable ang buhay. Amen. Nasa karamdaman, nasa kawalan financial. Hallelujah. Financially dehydrates, kapatid. Pulos hirap. Amen. At pasakit. Praise the Lord. At sabi nga po, hallelujah. At ang nadarama natin, mga kapatid, amen, mga ganung bagay. Dahil nga po sa mabibigat na trials and suffering o kapag subukan na dumarating sa buhay. Amen. Ganun pa man, kaibigan, ganun pa man, beloved, ganun pa man, brethren, brothers and sisters, hallelujah, sabi nga po, kapatid, matagal, amen, matagal ka naman na sa gawain o baguhan ka man, sabihin na natin, praise God, hallelujah, di pa nakakaranas, amen, na maging born again, born again experience, kapatid. Hallelujah, gawin natin ang ginawa ni Job. Ano ang ginawa ni Job? Praise God. Sabi nga po, mga kapatid, nang siya ay subukin, praise God, ng mabait na Diyos, nang siya po ay nasa ganoong kalagayan, amen, praise God, at masasabi nating, hallelujah, wala marahil makahigit, amen, sa mga naging karanasan ni Job. Amen. Alam niyo ba ito, beloved? Praise God. Sa mga panahong yaon, walang makapapantay, ika nga, praise God. At maging sa ating kapanahunan ngayon, amen, si Job ay yumuyukod sa lupa. Alam niyo ba ito? Sa sitwasyon ito ni Job, kapatid, amen, si Job ay yumuyukod sa lupa, mga kapatid, praise God. Amen. Para bigyan ng mataas na parangal ang Diyos. Amen. Imagine yung salitang yumuyukod sa lupa. Amen. Praise the Lord. Amen. At kanyang winiwika ito. At kanyang sinasabi,
sa kanyang kalagayang, sa kanyang sitwasyon. Hallelujah. Hubad akong iniluwal dito sa lupa. Kita niyo po ito. Praise God. Mula sa sinapupunan ng aking ina at hubadin akong aalis dito. Yun na po ang kanyang nilagay sa isipan niya at lumabas sa kanyang bibig. Dahil nga po sa kanyang dumating sa kanyang mga trials and suffering, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya nga po dito natin makikita ang mga pagbibigay linaw dito ng mga karakter sa Biblia na pinaranas ng ating Panginoon, mga kapatid. Anong sabi? Hallelujah. Purihin ang Diyos ang nagbigay. Praise God. At ang Diyos din ang siyang mag-aalis dito sa akin. Ibig sabihin, sinabi niya ito, praise God, sapagkat pinagpala siya ng Diyos. Noong mga panahong una, binigay sa kanyang kayamanan, binigay sa kanyang maraming ari-arian, mga alagang hayop. Amen. Praise the Lord. But dumating ang time na sinubok siya na wala ito sa kanya. So, yun ang tanong. Pero hindi pa rin siya naniwala na malayo na sa kanya ang Diyos. Marahil may layunin sa kanya ang Panginoon. Yun sabi sa puso't isipan niya. Kaya nga, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Yun po ang nawikaan niya. Sabi nga po, at ang Diyos ang nag-alis. Praise the Lord. At siya rin po ang maglalagay nito sa iyo muli. Amen. Kaya po, purihin ang kanyang pangalan. Yes, praise the Lord. Hallelujah. So yun po yung makikita natin, mababanaag natin sa ating pong mga pinag-aralan ngayong kapatid. Praise God. Sabi nga po, may the name of the Lord be praised. May the name of the Lord be praised kahit anumang sitwasyon, anumang kaganapan at anumang pangyayari. Sabihin na natin sa Diyos ang eksakto. Sabihin na natin sa Panginoon ang eksaktong mga bagay kung ano ang nadarama mo, kung ano pong feelings mo, mga kapatid. Pour out your heart. Amen. Praise God to God. Sabihin natin sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sabihin mo sa Kanya yung kabigatan, yung nadarama. Praise the Lord. Ginawa ito at pinagtapat niya ito sa Diyos. Yung po ang ginawa ni Job. Amen. Gawin mo rin ito. Sabihin mo ito, kapatid. Basta maging tapat ka lang sa Kanya, maging totoo ka sa Kanya, ang Diyos ay makikinig sa iyo. Praise God. Oh, hallelujah. Ang Diyos ay hindi malayo ang kanyang kamay para hindi ka abutin. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po ang ating gawin. Ganon din po ang ating ganapin. Praise Amen, God. amen. Kapag nadarama natin na minsan ang Diyos ay para bagang napakalayo ang distansya niya, praise God, sa atin. Hallelujah. Napakalayo, mga kapatid. Huwag po tayong mawalan ng tinatawag na pag-asa sa puntong yan. Amen. So, beloved, Praise God. amen. Hallelujah. At maging si David nga, una siya ay naniwala sa Diyos. Pangalawa, siya ay naniwala na ang Diyos ay nakikinig sa kanyang panalangin. Kita niyo po, mga kapatid, mga lingkod ng Diyos yan. Amen. Pangatlo, si David, naniniwala siya na ang Diyos ay hinahayaan siya na sabihin niya kung ano ang kanyang nadarama. Praise the Lord. At nananatili sa Diyos ang pag-ibig sa kanya. Ganon ang paniniwala ni David sa ating mabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. Jesus o God. So sa tatlong ito, kapatid, nabanggit natin kanina, una sa lahat, sinabi doon yung problem. Pangalawa, yung petition. Last, mga kapatid, anong sinabi dito? Pangatlo, sa Psalms chapter 13 verse 5 and 6, kapatid. The praise. Hallelujah. Sige nga po, kapatid. Psalms chapter 5 verse 6. Ano po ang sabi doon? Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 13, ang talata po ay 5 hanggang 6. That's right, amen. Sabi po dito, ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon, sapagkat ginawan niya ako ng sagana. Praise God. So, nakita niyo po, mga kapatid, yung tatlo. Una, problem. Pangalo, petition.
Pero ang sunod-sunod, praise. Amen. Yun lang naman po nangyayari yan. So, yan po ang gawin natin, no? From hope, amen, to David, pinagyari yan sa kanila. Amen. Kasi servant of God yan, lingkod yan ng Diyos. Amen. At tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, huwag po tayo magtaka, kapatid. So, ulitin ko lang, sinabi dito, praise, then trust God, unfailing love. Nandun po yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Sabi nga, pag-ibig talaga na walang maliw. Amen. Praise the Lord. If you distant from God, hallelujah, because of non-sin, amen, the answer is the same. Ano po ang sagot? Praise God. Kung ikaw po ay parang nalayo sa Diyos, nagkaroon ka ng distansya sa ating Panginoon, dahil po nalaman natin na mayroon talaga tayong pagkukulang at pagkakamali at kasalanan, amen, ang katugunan ay parehas pa rin, kapatid. Call out to Him. Amen. Tumawag tayo sa Kanya and put your trust, amen, in His unfailing love, praise God, as supremely demonstrated in the cross of Jesus Christ. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bakit po sinabi ito, mga minamahal, amen, na tayo tumawag, call out, amen, to Him and put your trust. Praise the Lord. Ilagay mo ang tiwala mo sa ating mabait na Diyos and His unfailing love na pinatanaw, ipinakita ng ating Panginoon ang grabing pag-ibig at Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, praise God, na Kanya pong dinemonstrate, praise God, on the cross of Calvary. Hallelujah. He died at your, praise the Lord, sin. Praise God. Substitute tayo. Naging substitute siya sa atin, mga kapatid. He died, amen, as your substitute. Ika nga. Amen. Praise the Lord. Taking Lord. penalty na you deserve, na dapat sana ang magkaroon ng tinatawag na kabayaran doon. Walang iba tayo, kapatid, pero siya ay po naging siyang substitute, amen, na ang deserve na dapat mag-commit at magkamit ng ganito pong bagay, amen, ng penalty ito ay tayo. But mga kapatid, salamat sa Panginoon, praise God, hallelujah, glory, inangako niya ito, kapatid, at bilang substitute, taking penalty na dapat tayo po ay deserve sa ganoong kalagayan. Let's say amen. Amen. Praise. So yun po ang dapat natin gawin, beloved. Now, Yes. praise God, hallelujah. Sinabi ko maging si David. So i-focus na lang natin, amen, ang ating puso at isipan sa Diyos. Tama po, kapatid? Amen. Focus, amen. Kapag may mga ganitong pagkakataon, praise God, na dumating sa ating mga buhay, dahil ang Diyos, praise God, ay di naman nagbabago sa Kanyang kalikasan. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Tandaan natin, kapatid, amen, siya ay matuwid, siya ay mabuti, He is good, praise God, hallelujah, He loves us, tama po, amen, hallelujah, siya po, praise God, ay nasa sa atin, hallelujah, alam nyo kung ano ang gagawin niya sa iyo, sa atin, kapatid, amen, He cares, di po ba, praise the Lord, siya po ay may, amen, mabuting panukala, mabuting plano, amen, para sa iyong buhay. Hallelujah. Jesus o God. Sabi nga po, kapatid, minamahal, purihin ang Panginoon. Never, praise God, amen, doubt in the dark. Amen. Never doubt in the dark. Hallelujah. What God told you in the light. Napakaganda pong mga quotation ito. Na ang sabi nga po, hallelujah, never doubt in the dark. Hallelujah. When God told you in the light. Bakit nga naman mag-aalinlangan ka sa kadilimang nakikita mo? Bakit naman magkakaroon ka pa ng maraming katanungan sa puntong yan? Sapagat ang kadiliman, yan talaga yan, kapatid. Praise God. Ang kadiliman, naroon pa maraming paggawa ng karumihan, kasalanan, mga panukala, mga evil thoughts, mga kapatid, nariyan yan. Samantala na sinabi naman ng Panginoon na dinala ka naman niya sa kaliwanagan. Hallelujah. At sa puntong yan, praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah. What God told you in the light, at yun ang sinabi ng Diyos sa iyo sa liwanag. Amen. Dinala ka niya sa tinatawag na lights. Praise the Lord. Hallelujah. Dinala ka niya. Kung maalala natin si Job, muli, balikan naman natin.
Amen. Nang dumating sa kanyang mabibigat na trial, sa oras na yon, ang Diyos ay silensyo sa kanya. Tahimik. Hindi po siya makarinig ng kung ano paman. Amen. Ganun paman nasumpungan ni Job. Nasumpungan ni Job na siya ay nagpupuri sa Diyos. Let's say amen. Amen. Nagpupuri Praise sa God. Panginoon. Dahil nga ang Diyos, amen, ay mabuti at mapagmahal, na ang Diyos ay makapangyarihan. Praise the Lord. Amen. Praise Alam God. ng Diyos ang bawat detalye, bawat details ng ating mga buhay. Praise God. Na ang Diyos, hallelujah, ay siyang kumukontrol sa hallelujah sa lahat ng bagay, at siya ay may magandang panukala, may magandang plan, may magandang plano, praise God, sa kanyang sa ating mga buhay. Amen. Amen. Praise Amen. God. At alam niya, praise God, ang Diyos ang siyang magliligtas sa kanya. Yan po si Job. Alam niya na Diyos ang siyang magliligtas sa kanya. Alam niya rin, mga kapatid, may magandang panukala at plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, mga kapatid, walang ginawa na anumang bagay na si Job po ay hindi sumunod at hindi tumalima. Patuloy siya na gumagawa para po sa kaluguran ng ating dakilang Panginoon. Kahit dumating ang tinatawag na parang malayo sa kanya ang Diyos, like David. Amen? Amen. Problem, petition, then siya po ay nagpuri sa Panginoon. Trust God to keep His promise. Let's say amen. Amen. Praise God. Amen. Napakaraming magagandang pangako ang Diyos, praise God, sa atin. Lagi nating iisipin, lagi nating tatandaan. Amen. Mahal kong kaibigan, praise God, dear listeners, brothers and sisters. Hallelujah. Kapag dumating sa atin ang tinatawag na spiritual dryness, mayroon tinatawag po spiritual dryness, kapatid, sa ating mga buhay. Glory, kailangan na huwag tayong mawalan ng pag-asa o hope, Amen. kapatid. Hallelujah. Praise God. Mawala ng trust, mawala ng tiwala, maging sa, praise God, hallelujah, tinatawag natin, mga kapatid, sa sitwasyon mo ngayon, maging pasensyoso po tayo. Alalahanin mo lagi Praise God. ang Hallelujah. promise ng Diyos, ang pangako ng Panginoon na siyang iyong tagapagligtas, ang dakilang manunubos at ating provider, mga kapatid, ng ating buhay. Hallelujah. Kaya po, hindi ang ating emosyon. Praise God. Alalahanin mo, kapatid. Amen. Lalo na sa mga datihan ng believers, datihan ng mananampalataya. Amen. Dinadala ka sa malalim na level pala, Brother Jan. Hallelujah. Amen. Para maging Hallelujah. matured ka. Praise God. Amen. Matured kang tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya. So wag kang magbagabag, kapatid. Wag kang mahintakutan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa mga troubles na dumarating sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus o God. Di naman po tayo, hallelujah, itutulad sa pagsubok na dumating kayo. Praise the Lord. Hindi po ganun ang Diyos. Yes. Ang Amen. Diyos Praise po God. matuwid. Praise God. Hallelujah. Dahil susubukin ka ayon din sa iyong kakayanan. Amen? Praise Amen. God. Amen. Dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Hallelujah. Panginoon. Thank you, Lord. Glory. Thank you, Jesus. Ginagamit lamang ng Panginoon si Job. Maging si David bilang ating modelo, kapatid. Praise God. Pagdating sa tinatawag ng mga trials and suffering, si Job po kasi nanatiling matapat. Si Job po kasi ay natili siyang trust sa Lord. Amen. Kahit gaano kabigat ang mga pagsubok. Praise God. Hallelujah. His faith was strong. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, O God. Jesus. Amen. In the midst of Amen. Praise God. pain, in the midst of trial, hallelujah, sa gitna ng mabibigat na pagsubok, sa gitna ng mabibigat na kapighatian, mga kapatid, at sakit sa kanyang nadarama, hallelujah, sinabi pa ni Job, praise God, God may kill me, praise God, hallelujah, but still I will trust Him. Praise God. Oh, Jesus. hallelujah. Kung ating pong uunawain, kapatid, mga minamahal, pili daw siyang patayin ng Diyos. Ngunit mananatili pa rin akong matapat sa Kanya. Malayo na sa Kanyang Diyos sa panahon yun, naramdaman niya. Talaga nagdumistansya na sa Kanya. Imagine na nga wala yung Kanyang napakaraming ari-arian.
Pati yung kanyang loved ones inalis sa kanya. At hindi lamang yan, panguli yung katawan niyang physical. Praise God. Binigyan ng maraming sakit. Dumating ito sa kanya. Pero nanatili pa rin sa puso niya ang katatagan, ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Dumating ang time, pinakita rin ng Diyos kay Job at sa mga Amen. kakilala niya na may Diyos talaga si David, na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Praise God. Ang Diyos na Hallelujah. nagpo-provide, ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin mga kapatid, tulad din kay David, tulad din kay Job. Kaya kaibigan, kapag nadama mo na para bagang ina-abandon na ka na ng Diyos, praise the Lord, hindi naman tuluyang talagang inabandon ka. Amen. Pinahintulot lang ito ng Diyos to test. Amen. Hallelujah. Ang mga hirang, ipagpatuloy mo lang ang pagtitiwala sa Kanya. Praise the Lord. In spite of your feeling. Amen. Praise God. Sambahin natin siya. Amen. Kaya kapatid, ito pong ating mga topic ngayon, may kaugnayan lagi sa tinatawag nating pasasalamat. Sambahin, purihin siya in spite of your feeling, mga kapatid. Lagi natin siya i-worship. Amen. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Siya ay amen, mamahal nating Diyos. Amen. Amen. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Ang pinakaibig nating Diyos, mga kapatid. Gawin natin din ang pagsamba sa Kanya ng pinakamalalim na pamamaraan. Amen. Praise God. Amen. Worship Him in deepest way. Praise the Lord. Praise the Lord. Alalahanin lang natin Jesus. na may ginawa na sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Nalimutan mo na ba? Amen. Praise God. Na binigyan ka na ng Diyos ng napakaraming pagpapala, maraming blessing. At ang blessing na hindi naman talaga pinutol sa iyo at nananatiling nasa sa atin. Sapagkat ang hanging ating hinihinga, nananatili pa rin po nating nakakamta nito at patuloy natin ito, kapatid, receive. Amen. At patuloy nating nalalanghap ang hanging na kung saan ito'y galing sa Panginoon. Lahat is spirit, wala itong bayad. Amen. Ibig Amen, sabihin, amen. may buhay ka pa, may lakas ka pa. Kaya habang may buhay, may lakas, may pag-asa tayo. Amen. Praise God. So beloved, yan po ang isang bagay na dapat nating maunawaan. Praise the Lord. Bayan ng Diyos na patuloy nag-aantabay sa iyo, sa atin kapatid. Amen. Alalahanin lang natin na tunay na may ginawa ng ang Diyos sa iyo, kapatid, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo nang siya ay mabayubay sa cross of Calvary. Amen. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang Diyos na nagkatuwang tayo namatay died for you. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang pinakadakilang rason kung bakit natin siya sinasamba, pinupuri, niluluwalhati. Amen. Praise God. Hallelujah. This is the greatest reason, Hallelujah. praise God, for worship. Hallelujah. Amen. Say amen. Jesus. Hallelujah. Kaya po sa oras na ito, kapatid, ang ating Diyos, kulang po talaga sa atin ng time, oras, mga panahon na hindi natin siya napurihin. Dapat lagi natin siyang luwalhatiin, itaas, parangalan, beloved. Amen. Sapagkat Amen. tunay po, kapatid, Hallelujah. sapat ito sa Kanya kung ito'y magagawa mo tuwina. Praise the Lord. Una, wala naman tayong dapat ipagmalaki sa Kanya. Amen. Lahat ng bagay sa ating buhay ay galing sa Diyos. Every details of our life ay galing sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kayamanan man. Amen. Ang ating malusog na pangangatawan, karunungan, kaalaman, katalinuhan, propesyon, binigay sa atin ng mga loved ones galing sa Panginoon. Anong ating may pagmamalaki? Praise God. Sapat po na dapat natin siyang patuloy lang pasalamatan. Praise God. Kung nadarama mo na parabagang ang Diyos Praise God. parang malayo na sa iyo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glory. Gawin mo pa rin, kapatid, minamahal na siya ay purihin at parangalan, sambahin at dakilain.
Praise God. Praise God. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Praise God. Praise the Lord.